Hello everyone! Welcome sa aking channel. Ako si Sir Franco, ang inyong online teacher. At sa channel na ito ay gagawa tayo ng iba't ibang discussion videos para matulungan ang mga mag-aaral na mas maintindihan ang kanilang mga lesson sa Strengthened Senior High School. Kung ikaw ay isang estudyante na gustong mag-review o isang guro na naghahanap ng additional learning materials, sana ay makatulong ang mga videos na ito sa inyong pag-aaral at pagtuturo. Dito sa channel na ito, gagawin nating mas simple, mas malinaw, at mas engaging at ibang-ibang academic topics. So without further ado, what's up mga kaguro at mga mag-aaral? Welcome sa ating unang lesson sa Life and Career Skills. Ating unang topic is about key developmental stages. We will discuss Erik Erikson's psychosocial development and Donald Super's career development theory. Sa lesson na ito, pag-aaralan natin kung paano nade-develop ang identity habang tayo ay lumalaki. Titingnan natin ang dalawang important theories, ang psychosocial development ni Erik Erikson at ang career development ni theory ni Donald Super. Makakatulong ang mga ito para maintindihan natin ang ating sarili, ang ating goals at ang ating future career decisions. Sa lesson na ito, matututuhan ninyo kung paano nagbabago ang tao habang siya ay lumalaki. Matutukoy din ninyo kung anong stage na kayo ngayon at kung paano ito makakaapekto sa inyong decisions. Mahalaga rin na ma-analyze natin ang real-life situations at ma-connect ito sa developmental stages. Ang mga lesson objectives na ito ay maaaring kopyahin o pagparisan ng mga teachers sa paggawa ng kanilang lesson plan. Let's start with an activating prior knowledge activity called vision casting. Imagine ninyo na kayo ay may tagumpay na profesional na nagbibigay ng speech sa mga batang workers. Ano ang mararamdaman ninyo sa moment na iyon? Ano ang advice na ibibigay ninyo sa next generation? Ang activity na ito ay makakatulong para makita ninyo ang connection ng inyong present self sa inyong future self. Now, let's discuss the developmental theories. Ano nga ba ang mga developmental theories? Ang developmental theories ay nagpapaliwanag kung paano nagbabago ang tao mula pagkabata hanggang pagtanda. Sa bawat stage ng buhay, may mga tasks o challenges na kailangang ma-resolve. Kapag nagtagumpay tayo sa mga challenges na ito, mas nagiging stable ang ating identity at decision making. Let's first discuss the developmental stages through the theory of Erik Erikson called psychosocial theory. Ayon kay Erik Erikson, ang development ng tao ay nangyayari sa 8 stages mula sa infancy hanggang late adulthood. Sa bawat stage, may psychosocial conflict na kailangang harapin. Kapag na-resolve natin ito ng maayos, nagkakaroon tayo ng tinatawag na stronger sense of self. Erik Erikson proposed that human development occurs through 8 psychosocial stages. Each stage involves a conflict or challenge that individuals must resolve. Successful resolution leads to the development of a virtue or strength. These virtues help shape personality, relationships, and identity. Ayon kay Erik Erikson, ang development ng tao ay dumadaan sa 8 psychosocial stages mula pagkabata hanggang adulthood. At sa bawat stage, may isang conflict o challenge na kailangang ma-resolve ng isang tao. Kapag naging successful ang pag-resolve ng conflict na ito, nade-develop ang isang virtue o positive trait. Ang mga virtues na ito ang tumutulong sa paghubog ng ating identity, relationships, at life decisions. Stage 1, Infancy. Sa infancy stage, ang pangunahing conflict ay tinatawag nating trust versus mistrust. Ang age nito ranges from 0 to 1 year old. Natututo ang bata na magtiwala sa mundo kapag consistent ang care ng parents niya o caregivers. Ngunit kapag napabayaan ang bata, maaaring magkaroon siya ng mistrust sa ibang tao. Let's have this scenario.
A baby cries because they are hungry. When the caregiver constantly feeds and comforts the baby learns that the world is safe and reliable. Sa unang stage, ang sanggol ay natututong magtiwala o hindi sa ating mundo. Kapag ang caregiver ay consistent sa pag-aalaga, tulad ng pagpapakain at pag-comfort kapag umiiyak ang baby, nade-develop ang trust. Kapag na-resolve ng maayos ang stage na to, nade-develop ang virtue na tinatawag na hope o paniniwala na may mag-aalaga at tutulong sa atin. Pero kapag napabayaan ng bata, maaaring magkaroon siya ng mistrust sa ibang tao. Stage 2, Early Childhood. Sa stage naman na ito, natututo ang bata na gumawa ng mga bagay ng mag-isa tulad ng paglalakad o pagkain. Ang conflict dito ay tinatawag na autonomy versus shame and doubt. Nag-occur ito from 1 to 3 years old, and the key question to the self is, can I do things on my own? Kung sinusuportahan siya ng mga magulang, nade-develop ang autonomy. Ngunit kung masyadong pinipigilan o pinapahiya, maaaring magkaroon siya ng shame at doubt. For example, a toddler tries to eat using a spoon. If parents encourage the child even when they make mistakes, the child develops independence. Sa stage na ito, nagsisimulang matuto ang bata na gumawa ng mga bagay na mag-isa, tulad ng pagkain o paglalakad. Kapag pinapayagan at in-encourage siya ng parents sa subukan ng mga bagay kahit may mistakes, nade-develop ang autonomy o independence. Ang virtue na nade-develop dito ay will o ang kakayahang magdesisyon para sa sarili. Pero kung palaging pinapagalitan o pinipigilan ang bata, maaaring magkaroon siya ng shame at self-doubt. Stage 3, Preschool or Play Age. The conflict that occurs here is initiative versus guilt. The age range is from 3 to 6 years old. And the key question is it okay for me to take initiative? Sa preschool stage, nagiging curious ang mga bata at gusto nilang mag-explore. Natututo silang mag-initiate ng activities tulad ng games at creative play. Kung laging pinipigilan o pinapagalitan, maaaring makaramdam sila ng guilt sa kanilang actions. For example, a child organizes a simple game with friends. If adults encourage creativity and leadership, the child develops initiative. Sa stage na ito, nagsisimulang maging curious at creative ang mga bata. Gusto nilang mag-explore, maglaro, at gumawa ng sariling activities. Kapag sinuportahan sila ng adults, nade-develop ang kanilang initiative at confidence. Ang virtue na nabubuo rito ay purpose o ang kakayahang mag-set ng goals at gumawa ng plano. Stage 4, Middle Childhood or School Age. Sa stage na to, nagsisimula ang mga bata na mag-focus sa school at skills. At ang conflict naman dito ay tinatawag na industry versus inferiority. Age ranges from 6 to 12 years old, and the key question here is, am I capable and competent? Natututo silang magtrabaho ng mabuti at maging productive. Kapag na-encourage sila, nade-develop ang industry. Pero kapag palaging pinaparamdam na kulang sila, maaaring magkaroon sila ng inferiority. For example, a student works hard on a school project and receives recognition from the teacher. Sa stage na to, nagsisimula ng ma-develop ang skills at abilities ng mga bata sa school. Natututo silang magtrabaho, mag-aral at makipag-cooperate sa classmates. Kapag na-recognize ang kanilang effort, nade-develop ang confidence sa kanilang abilities. Ang virtue na nade-develop dito ay competence o paniniwala na kaya nilang maging successful sa mga tasks. Stage 5, Adolescence. The conflict is identity versus role confusion. Occurs from age 12 to 18 years old, and the key question is, who am I? Ang adolescence ay napakahalagang stage dahil dito natin hinaharap ang ating identity. Nagsisimulan tayong magtanong, sino ako? Ano ang gusto kong maging?
Kapag hindi malinaw ang sagot sa mga tanong na ito, maaaring magkaroon ng role confusion. Sample scenario. A senior high school student explores different interests such as science, arts, or sports while thinking about future careers. Ito ang stage na pinaka-relevant sa inyong mga students dahil adolescent stage ito. Dito hinahanap ng isang tao kung ano talaga siya, ano ang kanyang values, interests, at future career. Nag-e-explore sila ng iba't ibang roles at possibilities. Pag successful ang exploration na ito, nade-develop ang fidelity o pagiging faithful sa sariling identity at beliefs. Stage 6, Early Adulthood. The conflict is intimacy versus isolation from 19 to 29 years. Sa early adulthood, ang focus ay relationships. Natututo ang tao na mag-build ng meaningful connections tulad ng friendships, partnerships, at pamilya. Kapag hindi ito na-develop, maaaring makaramdam ng isang tao ng isolation. For example, a young adult forms meaningful friendships and long-term relationships. Sa young adulthood, ang focus ay sa forming meaningful relationships. Natututo ang tao na mag-build ng trust at emotional connection sa ibang tao. Kapag successful ito, nade-develop ang virtue na love. Pero kapag nahirapan ng isang tao na magtiwala sa iba, maaari siyang makaranas ng isolation o loneliness. Stage 7, Middle Age. Conflict, generativity versus stagnation. Age 30 to 64. An adult mentors younger people or contributes community development. Sa stage na ito, ang focus ay sa contributing to society. Maraming adults ang tumutulong sa paghubog ng susunod na generation tulad ng pagiging parent, mentor, o leader sa community. Kapag nagiging productive at helpful ang tao, nagde-develop ang virtue na care. Ibig sabihin, may concern siya sa welfare ng iba. And lastly, old age, conflict, integrity versus despair, 65 onwards. For example, an elderly person reflects on their life and feels satisfied with their accomplishments and experiences. Sa huling stage ng buhay, nagre-reflect ang mga tao sa kanilang life experiences. Kapag naramdaman nilang meaningful at fulfilled ang kanilang buhay, nade-develop ang integrity. Ang virtue na nabubuo dito ay ang wisdom o ang kakayahang magbigay ng insight at life lessons sa iba. Dumako naman tayo kay Donald Super's Career Development Theory. Ayon kay Donald Super, ang career development ay hindi isang desisyon lamang. Ito ay proseso na nangyayari habang tayo ay lumalaki at nagkakaroon ng iba't ibang experiences. Sa bawat stage ng buhay, nagbabago rin ang ating career goals at priorities. Donald Super proposed that career development is a lifelong process. People move through different career stages throughout life. Each stage involves growth, exploration, establishment, maintenance, and decline. Career choices are influenced by a person's self-concept, experiences, and opportunities. Bukod sa psychosocial development ni Erikson, mayroon ding theory tulad ng ito kay Donald Super na career development. Ayon sa kanya, ang career ay hindi isang desisyon lang, kundi isang lifelong process. Habang tumatanda ang isang tao, dumadaan siya sa iba't ibang career stages kung saan nagbabago ang kanyang goals at priorities. Mahalaga dito ang self-concept o kung paano natin nakikita ang ating sarili sa mundo ng trabaho. We have first growth stage. Sa growth stage, nagsisimula pa lamang ma-develop ang interests at talent ng isang tao. Dito natin natututuhan kung ano ang ating strengths at weaknesses. Malaki ang influence ng pamilya at school sa stage na ito. Age ranges from birth to 14 years old. Exploration stage. Ang exploration stage ay kadalasang nangyayari sa high school at college years, age 15 to 24 years old.
Dito natin sinusubukan ng iba't ibang career options. Nagkakaroon tayo ng internships, training at experiences na tumutulong sa pag-decide ng future career. Establishment stage. Dito nagsisimula na ang career ng isang tao from age 25 to 44. Dito siya nagbi-build ng skills at experience para maging stable sa kanyang profession. Ito rin ang panahon kung saan nagsisimula siya ma-recognize sa kanyang field. Maintenance stage from age 45 to 64. Sa maintenance stage, ang focus ay pagpapanatili ng career position at patuloy na pag-improve ng skills. Ang mga tao sa stage na ito ay kadalasang mentors na rin sa young professionals. Decline stage, age 65 and above, unti-unti nang nagre-reduce ang involvement sa trabaho. Ang focus ay retirement, reflection sa life achievements, at pagbibigay ng wisdom sa younger generation. Now let's take a look at the different life stages in different career stages. Growth, exploration, establishment, maintenance, and decline is not only for a specific career stage. Pwede rin niyang mangyari sa isang specific career stage. For example, sa adolescence. Example situation. A senior high school student explores different courses before choosing a college program. So, dito sa adolescent stage and using that scenario, nagsisimula ang tao na kilalanin ang kanilang sarili, tulad ng kanilang interests, strengths, at goals. So, yun yung sa growth. Nag-e-explore sila ng iba't ibang career opportunities tulad ng college courses o training programs. Halimbawa, ang isang senior high school student ay nagre-research kung anong course ang kukunin nila sa college. Dito na nagsisimula ang pagbuo ng career identity. And doon na nga nabubuo yung exploration and establishment. And then, in maintenance, pag na-verify na nila yung current occupational choice nila, and decline is giving less time to hobbies. Kasi nga, sila na ay papunta na sa early adulthood stage. Next, career stage naman na early adulthood, 25 to 45 years. Example situation, a young professional works to improve skills and secure a stable job position. Sa early adulthood, kadalasan nagsisimula ng isang tao sa kanyang professional career. Naghahanap siya ng trabaho na akma sa kanyang skills at talents. Growth and exploration yon. Kapag nakahanap na siya ng trabaho, ang goal ay mag-settle at maging stable sa position, which is under establishment. Natututo rin ang tao na makipagtrabaho ng maayos sa ibang tao sa workplace. That is maintenance. And ang decline naman dito is unti-unti na silang nagde-decline sa pag-participate sa mga physical activities like sports o yung mga dati nila activity nung sila ay nasa adolescent stage pa lang. Next, we have middle adulthood. Example situation, an experienced employee attends training to learn new skills to stay competitive. Sa middle adulthood, marami na experience ang isang tao sa kanyang career. Sa stage na to, mahalaga mag-develop pa rin ng mga bagong skills upang manatiling competitive sa trabaho. So that is under growth, exploration, and establishment. Natututo rin ang isang tao na tanggapin ang kanyang strengths at limitation, and that is maintenance. Maraming professionals sa stage na to ang nagiging mentors o leaders sa kanilang workplace. And the decline here is nag-focus na lang talaga sila sa mas kailangan nilang pagtuunan ng pansin since sila ay adult and matured na ngang mag-isip. And lastly, late adulthood. For example, a retired professional spends time volunteering or pursuing personal interests. Sa late adulthood, marami na sa mga tao nagre-retire mula sa full-time work. Unti-unti nilang binabawasan ng working hours at nag-focus sa ibang roles tulad ng mentor, volunteer, or family members. So that is growth, exploration, and establishment. Maraming tao sa stage na ito nagkakaroon ng oras para gawin ang mga bagay na matagal na nilang gustong gawin.
mahalaga pa rin dito ang sense of purpose kahit wala na sa regular career. So that is maintenance. And the decline here is siyempre na mabawasan na yung oras ng kanila ini-spend sa pagtatrabaho. Hindi na katulad dati na minsan 8 hours, madalas 8 hours or minsan nag-overtime. Why understanding career development matters? Ang pag-unawa sa career development theory ay makatutulong sa atin na makagawa ng mas maayos na career decisions. Mas naiintindihan natin kung paano nagbabago ang ating goals at priorities habang tumatanda. Para sa students, mahalaga ito upang makapili ng career na aligned sa kanilang strengths at interests. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa pagkilala sa sarili at pagplano ng future. Now, let's proceed to the activities and assessments. Teachers may adapt these to their lesson plan and to the execution of the lesson plan as well. And students may use it as a review of the lessons that I discussed. First, scenario analysis. Sa activity na ito, mag-analyze kayo ng real-life scenarios. Iisipin ninyo kung anong developmental stage ang ipinapakita ng situation. Makakatulong ito para makita ninyo kung paano naapektuhan ng developmental stage ang decision-making ng isang tao. Sa activity, role-play, gagawa kayo ng short role-play na nagpapakita ng isang developmental conflict. Halimbawa ay peer pressure, career decisions, or relationship challenges. Ipapakita ninyo kung paano haharapin ang situation base sa developmental stage. Now let's proceed to the assessment. 1. Which stage of Erickson's theory focuses on forming personal identity? C. Identity versus role confusion. 2. According to Donald Soper, career development is B. A lifelong process. 3. Which stage of Soper's theory focuses on exploring career opportunities? A. Adolescence. 4. What virtue develops when individuals successfully resolve the stage identity versus role confusion? C. Fidelity. 5. Why is understanding development stages important for students? A. It helps them understand their identity and career decisions. Ngayon naman ay mag-reflect tayo tungkol sa ating sariling development. Isipin ninyo kung anong developmental stage ang nararanasan ninyo ngayon bilang senior high school students. Ano ang mga challenges o decisions na kinakaharap ninyo ngayon, lalo na tungkol sa inyong future career? Sa pamamagitan ng pag-unawa sa inyong developmental stage, mas nagiging guided at informed ang inyong mga decisions sa buhay. For your performance task, developmental stage scenario. Para sa inyong performance task, gagawa kayo ng maikling role-play activity. Pumili ang inyong group ng isang developmental stage mula sa Erik Erikson's Psychosocial Development Theory. Ipakita ninyo sa inyong role-play ang isang conflict o important milestones na maaaring maranasan sa stage na yon. Pagkatapos ng inyong presentation, ipaliwanag kung anong virtue ang nade-develop kapag na-resolve ang conflict. At dyan nagtatapos ang ating lesson para sa video na ito. Sana ay may bago kayong natutuhan at mas naging malinaw ang ating topic. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel para mas marami pang discussion videos. Maraming salamat sa bumuo ng lesson exemplar kung saan ibinasa ang ilang bahagi ng lesson na aking diniscuss sa inyo. Muli, ako si Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating lesson.